prosecutor. Kaya nga po. Kung maliwanag ang ebidensya, mga dokumento, hindi kailangan yon. Sa palagay nung si Prosecutor Rizado, klarong-klaro sa kanya. Marami siyang pagdududa eh. I read the resolution and I find it very thorough. Sabi niya noon, teka muna, paano nagkaroon ng bypass dito? Sabi nitong isa, budol money ang ginamit. At nakapatong lamang yung $500, 500 pesos. Sabi Paano niya, nagkaroon ng sukli? unang-una, hindi niyo prinisinta yung budol money. Prinisinta niya lang yung 500 pesos. Pangalawa, paano nagkaroon ng sukli? Samantalang budol money, hindi dapat nalaman nung tumanggap ng pera na budol money. Ako, ito karanasan lang ha, kasi matagal akong police reporter. Lahat ng nahuli pagbangag, wala sa katinuan yan. Bigyan mo nga ng piso yan, susuklihan ka ng 10 piso eh. Ganon. Ito, from experience ito. Kasi, I'm not saying ganito nangyari. Pero sa karanasan pa rin, pag adik ang at yan ay bangag o lango, kahit na ngayon lasing, ibang frame of mind. Doon, medyo, siguro, sabagay, nandyan na yan, Hindi, nandun na ako, Jay, na sinasabi mo na bangag. Sa lahat naman ng bangag, na marunong to sumikli. Nakabilang pa ng 7,500. Ang galing naman ng bangag ito. You get the point? And at the same time, and at the same time, ang pinag-uusapan, the accused was charged as dealers, no? Dealers na nagbebenta itong nung pusher. Tsaka ang hinahanap nga nila, hindi naman si Brodette, yung isa eh. Marami kang nakakitang like for instance, walang So coordination. ikaw, sa tingin mo, ayos lang yun na-dismiss. Bilang abogado? On the basis of what I have read in the resolution, thorough yung pagka-discuss eh. Sa tingin ko... Pero ito, total, nandiyan ka na rin, But, teka, don't get me wrong, hindi ibig sabihin na walang kaso itong PDEA sa kanila. I'm sure meron sila, kaya nga sila nandun eh. Pero meron tayong mga regla eh, kailangan sundin natin. Otherwise, talagang nabidismiss ang ngayon. Kasi nga hindi nga sumusunod sa regla eh. Wala pa akong natalong drug case. Kasi nga, may problema nga yung presentasyon ng ebidensya eh. Apart from innocent yung kliyente ko na talagang niyayari lang. Ito kasi private lawyer ka eh. Ano dapat gawin? Dito tayo sa corrective measure dahil unless of course ikaw ba ang posisyon mo katulad ng posisyon ng marami sa ating mga kababayan na talaga may problema tayo sa droga? Oh, definitely. Definitely. So kung may kahinaan, kasi sila congressman ang nakikita nila ngayon, yung talagang pagkakaroon ng isang prosecution arm mismo na talagang dedicated sa PDEA. From a private perspective, ito, magaling ka sa litigation, ano dapat gawin ng PDEA? Ano dapat meron ng PDEA para na sa ganon, hindi na nalulusutan sa mga kaso? Kailangan may training sila. Kailangan hindi sila nagmamadali. Like, Jay, I cannot even understand why you identify the pusher. Kadali, kung identified mo na yan, madali mong ma-bypass yan. Ba't ka magmamadali? Nakalagay para pag tinignan ng prosecutor, talagang pasok yung accused, di ba? Hindi lang sa pleadings, Willie, kung hindi yung mismong pag-aaresto mo, nasa ayos ka na kagad. Otherwise, talaga mahirap. So how can PDEA defend yung sinasabi ni Atty. Salpanelo? Maganda yung argument niya. Yung kailangan magkaroon ng training. Pero yung account nung ni mismong commander ng operating unit that time, when kasi it was also monitoring from kasi mga operatiba mismo nakaharap doon eh. Kaya nga sir, ang explanation nga nila doon, madilim pati yung area na pinangyarihan ng operation. So it is also still quite likely na nagbilang din yung bata kasi nagkagulo, nagmadalian eh. Yun malamang nga yung paglatag ng facts. Sana nagkaroon ng clarificatory question tayo. Bukod po doon, Congressman Barsaga, doon sa sinabi sa proposal niyo, ano pang nakikita niyo to strengthen our campaign against illegal drugs? Well, actually, unang-una nga yung kinakailangan natin ng special prosecutor para sa PDEA. Dedicated po yan, ano? And as a former mayor, lagi kong sinasabi, itong problema natin sa drug, hindi madali. Pero unang-una kailangan strict enforcement of our laws. At hindi doon natatapos yun. Kinakailangan i-prosecute natin. Pagkatapos natin i-prosecute, kinakailangan convicted, assuming that they are really
Guilty, oo. And of course, we have also to consider the role which the community has to play. Most Yung especially pamayanan, no? Pamayanan, most especially the parents. Kasi minsan ang ating mga magulang, sa maling pagtingin o pagmamahal sa kanilang mga anak, they don't want to accept the reality. Na yung kanilang mga anak ay talagang gumagamit na ng drugs. And normally, lalapit na lang sa mga authorities kapag ang mismong sariling buhay na nila Nakataya. ay nanganganib na sa kanilang mga anak. Ayun. Sasabihin, Congressman, Mayor, Attorney, yung anak ko, humahawak na ng kutsilyo. May dala ng barel. Tsaka yung sa ano, yung mga eskwelahan ngayon, di ba marami ngayon dyan eh. Bakit hindi magkaroon ng drug test part of the enrollment? Doon, booking ka agad doon eh. Makikita mo na kagad kung So, okay lang sa'yo yung gano'n? Sa akin okay yun. I-require na mag-undergo voluntary, before enrollment. yes, voluntary submission. Ngayon, yung mga akusado, nasaan sila ngayon? They're still in the PDEA detention facility. Kasi pinanindigan naman po ni Secretary Gonzales na kasama dun sa internal process nila yung mandatory. Wala ba doon na magiging illegal detention sa ganong sitwasyon? Let me just put an input. May na-receive akong text message. Yung habeas corpus na final was given due course. Kaya magkakaroon na sila ng bista. Mabibista. Mabibista na. Alam mo, maganda yung ano eh. Kasi, parang ano ito eh. Inaasa natin lahat sa gobyerno, sa gano'n. Pero tama yung sinabi ni Congressman eh. Na ang malaking ano rito, yung mismong ano eh. Yung sa bahay mismo eh. Pag doon pa lang, may nahalata ka na pero may nasa denial pa rin yung family. Oo. Malaking problema yun, pare. Pero talagang dapat lamang ingatan yung mga nahuhuli dahil dalawang klase yung hinuhuli, partner. Yung isang hinuli na nilagyan. At yung landing rice. Yung isang hinuli na totoong merong dala. Kaya kailangan mahusay yung prosecutor na titingin. Tama yung sinasabi ni Congressman Barsaga na there should be yung talagang nakatalaga. Kumbaga embedded na special prosecution. Teka, meron yatang gustong magpadala ng mensahe. Ano yung asan yung kay Hercules ng Los Baños? Okay. Sige, basahin natin yung mga reaction. Mabilis lang. From Los Baños, Laguna, galing kay Hercules Peregrina, keep on fighting, PDEA agents, especially Major Marcelino and General Santiago. Nasa inyo ang matitinong tao ng bansa. Yan. Meron tayong text from La Union, pare. Si Jeronimo. Jay, may mga nakuhang mga drum Na gagawing shabu. Pagkatapos lack of evidence pa rin. Yan nga, yung hindi ko maintindihan kung minsan eh. Si Romel ng Marikina, ano po ang masasabi ninyo sa banat ni Gonzales sa PIDEA? O gusto nyo mag-react muna? Ano bang banat niya? Marami eh. Marami. Like what? One. Pinababalik lahat yung mga sundalo. Balik daw kung sa pagsusundalo na lang. Yung mga gano'n. Sabi ko nga sir, pagdating sa kanyang usapin para hindi na lumaki kasi unang-una sir, nagsalita na ang ating ina, ang ina ng bansa. Stop the world war. Kami, bagamat, speaking on the part of PDEA agents ourselves, kasi ako po first batch ako ng agents na na-recruit. So it is not true na, because I've seen some write-ups na sinasabi, walang ni isang organic agent ang PDEA. I beg to differ po dahil kami 55 old kami unang nag-graduate. That's why sir, there was a time when PDEA was down to 104. Yun na lang natira. Kasi nung malis lahat Mag-cleansing. saka hindi yun sir, nung pinabalik. nung nag-end yung transition period po, and we were down to only 104 organic personnel, 55